Pumasok po ako kami mag-asawa bilang marriage encounter. Subalit, ang lahat ng po pala ng iyan, katotohanang pagkilos po ng ating Panginoon bilang pag-akay at pag-apuhap sa atin. Subalit, wala po ang kaligtasan sa anumang relihiyon na papasukin natin. Walang kaugnayan ang bawat tutunguhan natin na samahan sa ating kaligtasan, kundi kung papaano tayo maliligtas, kung papaano natin tatanggapin. Ang totoo po, ako po ay laging nanonood ng, yung po ba mga sa TV, yung mga merong ang dating daan, may Iglesia ni Cristo, merong, di po ba marami tayong napapanood? Nagtatalo-talo po yan kung minsan dalawang relihiyon po nagtatalo-talo. Subalit ako po, nakikinig po ako kahit na anong relihiyon. At doon ko po pinupulot kung ano po yung maganda. Hindi ko po ginagawa yung, ay, mahusay ito ang galing nitong isang to Hindi po. Kundi kung ano man po yung mabuti nating narinig, sino man yung nagpapahayag, marapat natin pulutin at hindi natin maaring ikumpara ang bawat isa. Ang ating pong Diyos ay binigyan tayo ng regalo, higit lalo ang mga hinirang, kung papaano ibabahagi ang salita ng Diyos. Kanya-kanyang estilo ang kaloob ng Ama sa atin. Kung minsan po nagaganap, halimbawa po isang sambahan, kahusay nung pari na yon, sasagot yung isa. Hindi mas mahusay yung isang pari Bakit kailangan ipagkumpara ang mga mangangaral na ginagamit ng ating Panginoon? Gayong ang layunin lamang ng ating Ama ay tayo ay akayin. Tayo ay apuhapin. Walang bawal sa ating lahat makinig sa bawat mangangaral sapagkat ang gusto ng Ama, pulutin natin yung mabuti, itimo natin sa ating puso. Ang mga salita niya nagigising sa ating diwa. Hindi natin kailangang magaling ito mas magaling magsalita ito ganito ito. Hindi po. Halimbawa po, dito sa lugar nito, nakita po natin, si Mother Marisa, araw-araw po yan, di po ba nagsasalita? Gayon din po naman si Madam Beth Chico. Halimbawa, nagsasalita sila. Siyempre po, nagsishare sila, kaukulan sa buhay nila. Style ni Mother Marisa, pag nakatayo siya, ano sasabihin? Buhay po ba ang Diyos? Di po ba papalakpak kayong lahat? Sapagkat maging yung mga natutulog, nagising. Di po ba? Ito namang si Madam Beth, sa tuwing tatayo dito, ano po yung ginagamit niya bilang halimbawa sa ating lahat? Bilang inspirasyon natin sa ating buhay? Ano? Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, kung paano sila nagtiwala at nagbata. So, ibig sabihin po, magkaiba ng estilo. Subalit parehong ginagamit ng Panginoon. Hindi natin maaring pagkumpetensyahin ang dalawa. Hindi po. Sa halip, ipanalangin natin ang mga ginagamit ng Diyos na mga ngaral. Napagtibayan natin sila sapagkat maraming tukso. At higit sa lahat, gamitin pa, maging matatag, magamit ng ating Panginoon upang makapaghango pa ng kaluluwa sa halip na pagkumparahin sapagkat wala pong kompetisyon sa larangan ng kabanalan. Sa singing contest po, may mga kriteria sinusundan para ka manalo. Sapagkat contest po merong voice quality, may timing, may diction ka. Subalit sa larangan ng kabanalan sa tuwing ikay tatayo dito, wala ang kompetisyon. Bakit po? Sapagkat ng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Sa Diyos walang kompetisyon. Di po ba? Kaya nga sabi doon sa aking itinala sa Facebook, hindi ko na po masyadong matandaan Subalit ang nilalaman po, yung pagkukumpara, ipanalangin po natin ang mga ginagamit na mga ngaral ng ating Panginoon. Sapagkat kung bakit ginagamit ng Diyos ay tao, nang dahil sa pag-apuhap sa ating lahat. Hindi natin pwedeng ipagkumpara. Halimbawa mas magaling si Mother Marisa kaysa kay Beth Chico Hindi po ganon. Kapwa sila ginagamit ng ating Panginoon, magkakaibang estilo.
Subalit, kung tatanggapin natin sa ating puso, kung ano ba yung binabahagi nila, tayo po ay lubos na makikinabang. Kaya po sa ating lahat, anuman ang ating nakikita man natin, may nangangaral na ganon, wala pong masama, makinig. Subalit, ang tanggapin natin yung mabuti na magsisilbing inspirasyon sa ating buhay. Sabi ko nga po sa inyo, pag naririnig ko yung ang dating daan, yun po, pag po yung nagsalita, lahat po ata, pati numero ng Biblia, alam. Talaga pong napakatalino sa larangan ng Biblia. Lahat po ay alam. Subalit, hindi nga po doon nakukuha. Kundi, kung ano man ang napupuno sa kanya, ay, ang ganda ng sinabi niya. Bagamat ibang relihiyon siya, o iba mang organisasyon, tanggapin mo sapagkat mabuti. Huwag nating pagkumparahin ang mga hinirang ng Diyos. Bagkos, ipanalangin natin ang bawat isa na nawa magtibay, bigyan ng kalakasan at katatagan ng ating Diyos na buhay upang patuloy na magamit sa paghango ng mga kaluluwang ligaw. Magandang umaga po. At sa sandali pong ito, maraming salamat sa iyo kapatid na Mirna sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Alam ko, ang Diyos ang nagkaloob sa akin noon. At para po sa inyo lahat, kung papaano nga tayo inaapuhap ng Ama, sa kabila ng ating mga nagawang kasalanan, ganito tayo, inibig ng ating Panginoon. Kahapon po, nandun ako sa Opel's Eatery. Kumakain po ako doon. Nandun po si Madam Betchico. Nang matapos na po yung, malapit na pong matapos yung Joyful, sabi niya sa akin, "Uy kapatid, sumigaw ka na doon. Mayayari na yung Joyful." Ako po yung nakaganon. Tignan niyo nga po ba, ganun kabuti ang Panginoon. Kaprasong salita na pagsisigawan mong buhay siya. Nalulugod ang Diyos. Ayan, kinikilabutan po ako. Namimiss na nila yung buhay ang Diyos. Sige na, sumigaw ka na, doon sa bintana. Yun po ang sabi sa akin. At ako po yung nakaganon lang, ano po? Alam niyo po ginawa ko? Para ako nakonsensya sa Panginoon. Paano po pag nandito ako? Wala akong ginawa kundi pag mayayari na, buhay ang Diyos! Tapos nandun ako, hindi ako sisigaw. Andun lang ako. Nandun po ako sa labas, sabi ko po sa kasama kong choir, ilapit mo nga sa akin microphone. Andun ako sa bintana, nakaganon ako, pagkayari, tsaka na ako humiyaw ang Diyos. Sapagkat yun ang gusto ng ating Panginoon, ipagsigawan ang kanyang kahiwagaan, ipagsigawan ang kanyang kabutihan, pag-ibig na sa atin ay iniyalay. Wala pong perpekto, walang banal na tao, lahat po tayo ay nakakasala. Subalit, tandaan po natin, ang Diyos ay handang kumalinga sa ating lahat. Higit lalo ang puso mo nagbabalik loob sa Kanya. Kaya po sa sandaling ito, ang awit para po sa ating lahat na mga alibughang anak. Kung papaano tayo'y kinukupkop, inaapuhap, pagkat ang nais ng Ama sa Kanyang piling, tayo ay manahan. Salamat, Madam, kahapon. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, umaasa na isang araw ay makapiling mo. Di mo ba alam na mahal kita?
at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, umaasa na isang araw ay hahanapin mo. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi mo hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po ay pagbigyan nyo sapagkat ako po ay iisa pa. Ano po? Muli po, sapagkat kanina, hindi ko po nahandugan yung aking mga nandinig sa aking puso na araw-araw nanonood. Unahin ko na po ang ating kapatid na si Madam Catherine Chico Lee. Ayan, anak po ni Madam na nasa Taiwan na, nakabalik na po. Si Donna na nasa London. Mga kapatid natin na nasa Japan. Sila Tita Peli na nasa Amerika po. Sila Tito Johnson. Felix Johnson, ayan. Si Abby, si Emily Miranda, si Tita Au, at kung sino man po yung sila kapatid na Irene, Espanyol. Okay po, at ngayon po, nais ko pong tawagin, ang alam ko po pagka-facilitator, di pwedeng kumanta, pero iimbitahan ko na po, yung pong ating kapatid natin na maputla ang kutis, kulang sa bilad. Labas mi ko, di ko kapatid. Okay po, napakaganda pong pagkakataon ang araw na ito na binigay ng ating Panginoon. Ayan po ang ating kapatid na mother of the house. Kung narinig yung aking, siguro hindi niya narinig yung aking share. Okay. Hello, Wensley. Happy viewing. At siyempre, nandun ko rin po sa aking napakabait na shepherd. Hello. Vigil natin mamaya. Hindi ako uuwi. Kapatid na Marie. Okay. Napakahalaga po para sa akin ng araw na to. Tayo po, ang gawin natin, sa ating pakikinig, basta't maging bukas ang ating puso na
pakinggan ang hain ng Diyos sa ating lahat. Ayan si Mother Maris. Sabi nga, iba-ibang estilo ang ibinigay ng ating Panginoon upang ihayag ang kanyang kadakilaan at kabutihan. Ayan din po si Madam. Salamat, Madam, kahapon. Yun. Oras na. Inaangkin ko po kalooban ng Ama. Okay. Ang lamang lang po sa akin ni kapatid yun nga, maputla siya. May bulong, dinggin mo, ihip ng ating panahon. May sigaw, dinggin mo, at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka ng pasya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Kung daay titiyak at ang ulo'y laging ligaw, damhin mo ang landas ng puso ko. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin mo, damhin mo ang landas ng puso mo. Oras na, oras na, oras na, oras na, magbuo ka ng pasya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat, mahal na guro. Salamat po sa inyong lahat. Sa kanya pong ibinahagi, ano po ba yung tumimo sa ating puso? Na sa bawat nagbabahagi daw po, nagpapahayag, maging sa umaawit o anumang kabutihan ang ibinabahagi sa harapan, huwag daw pong pagkumparahin ang sinuman, kung hindi bagkus ay ipanalangin ang sinuman na ginagamit sa harapan. Amen?
Kaya po sa pagkakataong ito, nais ko naman pong ibigay sa inyo ang ating isang anghel po. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Angelo, anak na Angelo. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. At siya daw po ay magbabahagi at mag-aalay ng awitin. Maraming salamat po, Nanay Mirna, at nagpapasalamat din po ako sa Ama kasi po hindi po ako makakakanta dito sa harapan ninyo kung hindi niya po ako binigyan ng boses. At nagpapasalamat naman po ako sa Ama kasi po binigyan niya rin po ako ng Ama na magmamahal sa akin at ngayon nakauwi na. Nag-aalay po ako ng kanta sa kanya. Sige po. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo may bukas pa na mayroong saya. Kapigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas ng bibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo, tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay magkakita at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighating kasawi. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't magpinta ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag iinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Wala ang pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa, mayroong saya. Tabi ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigat, dapat ang lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob, mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawi. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't magpinta ka lamang. Kailangan mo'y tibay ng loob, mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawi. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't magpinta ka lamang. Purihin ang Ama. Purihin ka, Ama, sa mga anak mo na tunay naman
Galak na galak po ang kanyang mga magulang. Yan ay nang dahil sa pagtityaga ng Diyos na pagandahin ang tinig ni Angelo. Amen? At sa pagtatyaga ng mami mo at daddy mo na maglingkod sa Panginoon. Amen? Ganun po kadakila ang Diyos. Kaya po mga minamahal ko, sa pagkakataong ito, muli ay palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa susunod na magbabahagi ang ating kapatid na Marie de la Cruz. Nadala ako sa awitin ng ating kapatid. Napakaganda po. Ano po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Napakaganda ng awitin niya. Talagang tumimo sa ating kalooban. Sa munting musmus niyang kaisipan, subalit napakaganda niyang idiniliver ang kanyang mga words ng kanta. Good luck, anak. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid. Kung paano nga po ba tayo pinagtiyagaang hanapin ng ating Panginoon. Amen po ba? Paano nga ba ako pinagtiyagaang hanapin ng Panginoon? Sa mga binigay na pagninilay ng ating kapatid, kung paano nga ba ako pinagtiyagaang hanapin ng ating Panginoon, ito po ay nung nagkaroon ako ng karamdaman. At nung nagkaroon din po ako ng karamdaman, doon ko rin po hinanap ang Panginoon. Kaya nagtagpo kami. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Way back 2005 po, nung hinanap na ako ng Panginoon. Pinagtiyagaan niya akong hanapin nung taon na yon. Sapagkat yun na ang kailangan na makuha niya na ako dahil lugmok na ako. Dahil sa kasighian niyang hanapin ako, yun po pala ang naging, yun din po ang dahilan ko na hinahanap ko na rin siya sapagkat wala na akong tatakbuhan sa aking buhay. Sapagkat nang dumating ang aking karamdaman, hindi ko na po alam sa aking sarili kung paano ako gagaling sapagkat takot ako sa sakit. Sapagkat mula sa pagkabata ko, hindi ako napasok ng ospital. Sapagkat sa dating buhay, nung mga panahon na yon, nung kabataan ko po, pag nagkakasakit po kami, mayroon lang pong isang royal at isang biskwit, magaling na po kami. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat pagka sinabi po ng aking magulang, ano ba gusto mo? Gamot? Hindi. Royal lang po at biskwit, magaling na ako. Pag nakakain na ako at nakainom nun, magaling na po ako. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At nga po, nung lumaki na ako, noon nga po 2005, yun po ang unexpected sa buhay ko sapagkat kasalanan ko rin po, inabuso ko ang aking sarili, ang aking kalakasan. At dahil doon nga po ako nagkasakit. At noon na po ang masigasig na hinahanap na ako ng Panginoon dahil iyon na ang perfect timing para magpanagpo kaming dalawa sapagkat naghahanap na rin ako sa Kanya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Noong mga panahon na yon, dinala ako sa ospital, subalit siguro nga po, sabi ng banal na Espiritu, pag hindi mo takdang gumaling doon ay hindi ka magkakaroon ng kagalingan. Amen po ba? Sa halip po na gumaling ako sa binigay sa aking mga gamot, lalo pong lumala ang aking karamdaman at lalong naging chronic. Subalit sa kadakilaan ng Panginoon na hiningi ko sa Kanya na ibigay niya ang tamang tao na magpapagaling sa akin. At doon na nga po ako, hinanap niya nga po ako at doon na nga po kami nagpanagpo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, doon ko siya natagpuan. Doon siya nagpakilala sa akin na, anak, eto ako, buhay na buhay, sa katauhan ng ginagamit ko, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At habang kausap ko po ang mahal na Apo Kunching sapagkat hindi ko po alam na dinadaluyan ng banal na Espiritu dahil first time. Subalit, ang kanyang mata ay kakaiba ang aking naramdaman. Sa unang tingin pa lang niya sa akin, tumatagos na sa aking puso. At sinabi niya sa akin, naniniwala ka ba at nagtitiwala na sa pamamagitan ng pagbabanyos mo ng 9 na araw ay gagaling ka? Hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa akin. Wala pong kagatol-gatol. Ang sagot ko po, opo. Ngumiti siya sa akin, subalit
hindi ko maintindihan kung anong sigla ang naramdaman ko. Sa sobrang excited nga po, nakalimutan ko na yung dahon-dahon na lulutuin ko para gamitin ko kinabukasan. Subalit, hanggang umuwi ako sa aming tahanan, may dalang galak sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Yung kalumbayan ko na sa palagay ko sa sarili ko, yun na ang kauwakas ng aking buhay sapagkat hindi na ako makatulog. Hindi ko alam kung ano yung masakit sa aking ulo. Subalit nung araw na iyon, nung gabi na iyon, kakaibang saya ang naramdaman ko. Alin ko na lang mag-umaga na sapagkat parang may isang bagay na hindi ko maipaliwanag ang kasayahang nadama ko. Yung po pala, yun na ang Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na nakipagniig na sa akin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Tapos po, nung sumunod po na araw, umaga, pumunta kami sa dakong ito. Maaga po, kasi po, sabi nga po, pag ikaw ay may kailangan, sundin mo kung ano ang itinuturan sa iyo ng taong nilapitan mo. Amen po ba? Ngayon po, sinabi sa amin maaga ganito, talaga pong on schedule, nandoon ako sapagkat kung ano sinabi sa akin, ginagawa ko po. Kaya po purihin ng Panginoon sa sinabi niyang 9 na araw sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. 3 araw lang po, binigay na sa akin ng kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, habang araw-araw na nagpupunta kami rito ni kapatid na Per, lalo pong tumitibay ang aking bagasa na first love po ba ako, na hindi ko maipaliwanag yung saya ko pag nasa amin ako, para akong lagi na lang nakangiti kahit natutulog ako, naka-smile ako sapagkat daman-dama ko yung ligaya nung natagpuan ako ng Panginoon at natagpuan ko rin siya. Bagas anay nagpanagpo kami. Kaya po noon, araw-araw sa aking buhay, hinahanap ko na po ang mensahe ng banal na Espiritu na nagbibigay katatagan sa akin hanggang nakamit ko na ang kagalingan, hindi lamang na aking pisikal, kundi ang aking spiritual na kagalingan. At lahat ng aking kamalian sa buhay, unti-unti kong napagnilayan sapagkat sa pamagitan ng aral ng banal na Espiritu na sa tuwin na iniluluwal sa dakong ito, na ibabalik ko yung mga kamalian kong nagawa noon. At dahil sa mga salitang banal, doon unti-unti kong inaano sa aking sarili na hindi na pala marapat gawin yon. At dahil doon, nakalaya ako. At ngayon, maligaya ako sa piling ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, masasabi ko po, hindi man 100% o kahit sabihin ko lang 40% ng aking buhay ay nakakatalima na ako sa kalooban ng Panginoon sapagkat nararamdaman ko na po ang kapayapaan, kagalakan at kakontentuhan. Maliit man o malaki ang dumating sa akin, pinapasalamatan ko ang Panginoon sapagkat alam ko na yon ay galing sa Kanya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya nga po, sabi nga po nila, habang napapalapit ka sa Panginoon, lalong dumadami ang problema. Tama po iyon, pero doon po lalong ipinakikita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin. Sapagkat sabi nga po niya, paano kita ititindig kung hindi ka nadapa? Ganun po iyon, kaya sabi po, kaya sa akin pong sarili o sa aking mga kapatid na alagad, paano kami nakatatagumpay sa aming buhay pananampalataya? Sapagkat lagi naming itinatanim sa puso't kaisipan namin na hindi kami nag-iisa sa aming buhay lakbayin sapagkat andyan ng Diyos na sa tuwin ay nakagabay at nakag-aapay sa amin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, yung paghahanap sa akin ng Panginoon, sa gulang ko man na 37 niya ako natagpuan, subalit nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung paghahanap niya sa akin ay hinihiling ko rin po hanggang sa mga oras na ito na hindi na mawala, na lagi na kaming magkasama at makanaig ko siya sapagkat mahirap po ang mawalay sa banal na Espiritu sapagkat wala na tayong tatakbuhan. Sabi nga po, para na tayong tupang ligaw. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, nung nakita na ako ng Panginoon at nagpanagpo na kami, ayaw ko na pong mawalay sa Kanya. At kung ano ang kalooban niya sa bawat araw sa akin, yun po ang ipinamumuhay ko sa mga sandaling ito. Sa Kanya po ako umaasa, sa Kanya ko lahat inaalay ang aking sarili. Kung ano man ang pinagdadaanan ko sa buhay kong pagdalisay na pinapahintulutan niya,
sapagkat ang pagdalisay ay galing sa kalaban, hindi po galing sa ating Panginoon. Subalit pinahihintulutan niya upang ipakita niya lalo sa akin na nariyan siya lagi para sa akin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, kung tunay ka nga po palang tumanggap sa nagpakilala at naghanap sa akin, hindi ka na malulumbay. Sapagkat araw-araw binibigyan kanya ng kagalakan. Damhin lang po natin sa ating puso kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Hindi tayo malulungkot. Ano man ang dumating na pagsubok sa atin, mahuhulag po sa natin ito. Sapagkat may gagamitin siyang anghel upang ang ating suliranin ay mabigyan ng kasagutan. Huwag lamang tayong mainip. Hintayin nga natin, sabi nga ng kanta ng munting anghel, may yung takdang panahon, ipagkakaloob din sa atin, kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung hindi man tayo gumagaling pa sa ating karamdaman o may mga karamdamang dumating sa ating buhay, huwag nating tanungin ang Diyos. Tanungin natin ang sarili natin kung ano pa ang dapat nating gawin upang mahulag po sa natin ang bigay o pahintulot ng kalaban na dumating sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, kung paano po kami nagtitibay ng mga kapatid kong alagad na sa tuwina, anuman ang dumating na pagsubok sa amin, sa Kanya lang namin itinataas, sa Kanya lang namin sinasabi, sapagkat sabi nga, mas mabuti pang sabihin mo direkta sa Kanya o huwag mo nang sabihin sa ibang tao sapagkat minsan nagkakaroon pa ng pagkakasala kung hindi maintindihan ang pagsasabihan mo, subalit ang Diyos sa tuwina'y naunawaan ka. Amen? At saka po ang natutunan ko sa banal na Espiritu, kung mayroon tayong nararamdaman o may masakit sa ating kalooban, huwag nating itong ibinubukas sa ating mga labi sapagkat naririnig to ng kalaban at dahil doon lagi tayong tinitira ng ating kalaban. Amen po ba? Ang sabi nga, ang kalaban pwedeng magpanggap na mabuti. Subalit mayroon palatandaan na hindi kaya ng kalaban. Tandaan po niyo ito. Dahil ito'y narinig ko sa banal na Espiritu na ito ang tumimo sa aking buhay. Na kahit anong mangyari, lagi kong tinatanim sa sarili ko to. Na kung may nararamdaman ka sa puso mo o may sakit ka o may dumating sa iyong pagsubok, huwag mong ibuka ang bibig mo na marinig ng mga ibang tao sapagkat narinig ng kalaban at doon kanya lalong titirahin. Idulog mo sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikipagniig mo sa Kanya at instant madarama mo ang kagalingan. Magpakatapat ka lamang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, iyon ang mga sikreto naming mga alagad na nakaupo sa side na to. Kaya kahit anong pagdalisay, hindi nyo nababanaag sa aming mga mukha sapagkat lagi kaming naka-smile. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang mga kapatid ko sa side na to, ang mga alagad, mga kaps, kung titingnan po nyo, nang dumating kami dito, pasa namin ang daigdig, hindi kami kayang ipinta ng magaling na pintor. Subalit ngayon, kahit nakatalikod ang pintor, kaya kaming ipinta sapagkat magaganda at gwapo ang mga kapatid ko. Amen po ba? Ganon din po kayo mga kapatid na tagasunod. Kung babalikan nyo ang inyong mga sarili bago kayo nadako dito, siguro po hindi nyo kayang tingnan sa salamin. Subalit ngayon, gustong-gusto nyo nang humarap sa salamin dahil bumabata kayo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Marami pong salamat. Hanggang doon na lang po ang aking pagbabahagi sapagkat naibigay ko na po yung para sa akin. At bago po lahat, happy viewing to all APCC company in Beirut. Hi. Magandang umaga po sa inyo lahat at salamat po. Love you, Brother Wesley. Buhay po ba ang Diyos? Ang bawat nagbabahagi po, kinapupulutan ng aral. Tunay po naman, napakaganda po nga naman ang tema. Kaya naman po, mga minamahal ko mga kapatid, palakpakan natin muli ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Mami Beth Chico. Kung ano naman po ang kaukulan para sa kanyang buhay nang siya'y hanapin ng ating Panginoon. Salamat pong muli aming dakilang Ama. Muli po ay idinudulog ko sa inyo ang mga anak mo na muli mong inakay na makarating sa banal na lugar na ito. Mayroon silang sari-sariling dahilan kung bakit sila naririto. Basan niyo po ang kanilang puso't kaisipan. Nawa po ano man ang kanilang mithiin, huwag silang mabigo at umuwi sila na may kagalakan sa kanilang puso. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Ang
ang paghahanap. Ang paghahanap. Pasisimplihin ko na lang po. Marahil po lahat naman po tayo dito na naakay ng Panginoon ay maituturing nating mapapalad sapagkat naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos dahil sa kanyang paghahanap sa atin. Ito po'y naibahagi ko na at yung pong The Good Shepherd. Doon ko po inihahalin tulad yung sarili ko na katulad po ng awitin, ako'y isang tupang ligaw sa dati kong buhay. Subalit nang dahil mahal ako ng Ama, pilit niya ako, pinagtiyagaan niya akong hanapin, at nang ako ay kanyang matagpuan, ganun po ginawa niya sa akin. Nilagay po niya ako sa kanyang piling, niyakap, at ayaw na muling ako ay mawalay sa kanya. Kaya po, masasabi ko po talagang mahal na mahal ako ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit nga po ba hindi niya ako mamahalin? Sa dati kong buhay, nabanggit ko na rin na karumaldumal po talaga ang naging buhay ko sa dati kong buhay. Bakit? Ako po yung taong napakayabang, napakataas ng pagtingin sa sarili. Akala ko ako na yung magaling, akala ko ako na yung matalino, pero yung palang mga akala na yon ay hindi mula sa Diyos, kundi mula sa demonyo. Kaya mapalad po ako na hinanap niya, na bago po yung takbo ng isip ko. Sa dati ko pong buhay, nang hindi pa niya ako nahahanap, wala po akong kinakatakutan. Kahit sino ka man, pag hinarap kita, walang atrasan, do or die. Ganun po ako. Kaya nga po nasabi ko rin sa inyo na ako yung laging ibinabala. Ako yung laging ipinambabato. Pag meron silang gustong sabihin sa administrasyon na hindi nila masabi, sa akin po nila sasabihin sapagkat alam nila na ako yung may lakas ng loob na magsalita kahit sino pa yung dapat kong kausapin. Ganun po ako sa aking amo. Hindi ako natatakot, basta alam kong tama, ipaglalaban ko na kung minsan pala, hindi pala ako tama, kundi ang nagahari lang sa akin ay yung kayabangan ko. Maging sa taong mahal ko, pangalawa sa Panginoon, ang aking kabiyak ng puso, wala rin po akong takot sa kanya. Kahit po siya 6-footer at laging may sakbit na 45, hindi po ako natatakot. Pulis po kasi siya dati sa CIDG, kaya hindi po ako natatakot. Basta po mainit ang ulo ko, sigurado pong sasagupain ko siya. At kung magkamisan po, pag po kami hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan, dinedare ko pa po. Sinasabi ko, sige, barilin mo ako, tingnan ko kung ganyan po ako talaga mandiri sa kanya. Salamat na lang po sa Panginoon, naliliwanagan ng kanyang isip, hindi po ako niya pinapatulan. Sa eskwelahan, ako po siguro yung most hated personality sa eskwelahan. Bakit po? Kasi po, lahat po ng mali, yun po yung lagi kong hinahanap at nakikita. Very bad po yun. Dapat po pala, kapag ikaw ay nakikipag-ugnayan sa mga tao, huwag mong tingnan yung mga kamalian, kundi ang tingnan mo yung magaganda nilang ginagawa para mapuri mo sila. Pero hindi po ako ganun. Sa mga teachers, lahat po ng mali. Yun po yung hinahanap ko. At pagka may maling silang ginawa, sigurado, patatawag sa opisina, sesermonan, pagsasalitaan tungkol doon sa mga kamalian. Kaya nga po ako nabanggit ko na rin po sa inyo na natatakot sila sa akin. Sa halip na ako'y kanilang mahalin, ako'y kinakatakutan nila na hindi po masarap yung pakiramdam pagka ang lahat ng tao ay takot sa iyo. Sapagkat hambing ka sa taong may sakit na kanser na ikaw ay kanilang iniiwasan. Ano po ang magiging sarap ng buhay kapag kaganyan ang buhay mo sa araw-araw? Kaya pala ako nagkaroon ng maraming karamdaman. Na-observe ko pong lahat ito kasi po'y mali. Kaya nagdulot sa akin ng mga karamdaman. Uulitin ko po, ang karamdaman natin ay nagmula sa mga maling ginawa natin nung tayo'y malalakas pa. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Marami po ako naging karamdaman dahil sa sobrang stress. Hinahanap mong mahalin ka, ayaw kang mahalin. Hinahanap mong unawain ka, ayaw kang unawain. Sapagkat
ang image mo sa kanila, ikaw ay napakatapang, ikaw ay lahat ng negatibong qualities ang nasa sayo. Kaya po pala ako nagkasakit ng migraine. Ano po yung migraine? Sobrang sakit ng ulo. Na aalis ako, wala naman yung sakit, tapos biglang-biglang aatake yung sobrang sakit ng ulo ko. Kaya po pala ako, laging mataas ang kolesterol ko. Yung po pala ay bunga ng mga ginagawa ko sa buhay ko. At meron po akong vertigo. Ang hirap po ng may vertigo, di po ba? Sino po ang nagkaroon na ng vertigo? Napakahirap. Sapagkat pag tumingin ka, dinilat mo yung mata mo, parang umiikot yung kapaligiran mo. Masusuka ka, para ka nakasakay sa merry-go-round pag iminulat mo yung mata mo. Alam niyo po, nang makarating po ako sa dambanang ito at ako po'y hinanap, pinagtiyagaang hanapin ng ating Panginoon, yung po palang mga karamdaman ko na yon ay sanhi po ng karumihan ng aking puso, ng aking isip. Kaya nang ako po'y makapakinig ng aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nalinisan po yung isip ko. Nalinisan po ang puso ko. At nang nalinisan ito, aba kagaling ni God na walang lahat yung sakit ko. 7 taon na akong hindi binebertigo. 7 taon na akong hindi ako nagmamigraine. 7 taon na rin akong hindi nagpapatingin ng cholesterol level ko. Bakit po ako magpapatingin ng cholesterol? Wala naman akong nararamdaman. Kasi nung wala pa ako dito, hindi pa ako hinahanap ng Panginoon, basta po mataas yung cholesterol ko, sumasakit po itong mga likod ko na to. Parang awit. Gusto ko ginaganyan ko siya. Yun po yung palatandaan na mataas yung cholesterol ko. Ang taas po, 250. Ang normal lang sa may mga edad na katulad ko 200. Ako po 250. Last time na ako'y nagpa-check ng kolesterol, bago po ako napunta dito, wala na pong numero yung ginagamit na instrumento para malaman yung cholesterol level. Nakalagay na lang po doon, VH. Ibig sabihin, wala nang sukat. Very high na yung cholesterol ko. Alam niyo po, mga kapatid, nang pinagtiyagaan akong hanapin ng ating Panginoon, nalinisan na nga po ito, nawala ang aking kolesterol sapagkat ako'y nagkaroon na ng kapayapaan. Naging payapa na po ang aking isip at kalooban. Ito po'y muli kong babanggitin sa inyo. Karamihan po sa karamdaman ng tao, stress-related. Pag ikaw yung tipo ng tao na madaling ma-stress dahil nag-iisip ka lagi kang nag-iisip ng mga bagay na hindi pa nangyayari, iniisip mo nang mangyayari sa'yo, makakataas po yan ng stress level, at pag mataas ang stress level mo, ayun na po, sumisikal yung iba't ibang uri ng karamdaman. Tumataas ang sugar, tumataas ang uric acid, tumataas ang kolesterol, kaya yan po ang dulot ng stress. Kaya po nang napunta ako dito, binigyan po ako ng Panginoon ng kapayapaan. Kaya po, yung mga sangkap ng katawan ko, inaangkin ko po, nasa normal level na lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wala pong nasayang, pinupuri ko't pinasasalamatan ng Panginoon sa pag-akay niya sa akin. Sapagkat nagkaroon na po ako ng kapayapaan. Dati, hindi ako makatulog nang hindi ako magte-take ng sleeping pills para makatulog lang ako. Pero may bad effect ang sleeping pills. Pag madalas kang umiinom, kahit gising ka na, pakiramdam mo nakalutang ka. Kaya po, salamat sa Ama sa paghahanap niya sa akin, na-stop ko na yung pag-take ng sleeping pills ko. Bakit po ngayon, nang makilala ko siya, nang hanapin niya ako at nakilala ko siya, payapa na po akong natutulog. Paghiga ko po sa gabi at nasayad yung likod ko sa higaan, tulog na po ako agad. At saka, isa pa pong magandang naging bunga, pinalitan po ni God yung mga negative thoughts ko. Dati po ako, napaka-negativistic ko din tao. Lagi kong nakikita yung pangit na mangyayari. Pero ngayon po, pinayapa po yan ng Panginoon. Ngayon lang po, minsan, medyo, ano ba tawag doon? Umaandar pa din. Like kanina, sabi ko kay Mother, bukas yung alis ng anak ko, nataon pa na may bagyo. Alam niyo po, bilis ng sagot ni Mother sa akin. Wala na yan, bukas wala na yung bagyo na yan. Sabi ko, Lord, patawad. Bakit
bakit nga ba ako nakapag-isip na naman ng negatibo? Alam kong mahal na mahal mo ako. Kaya bukas, yung panahon, pagagandahin mo. Hindi man maging masama, subalit, alam ko na ang anak ko makakarating dun sa bansa na pinanggalingan niya. Mga kapatid, napakasarap. Pag ikaw ay hinanap ng Panginoon at ikaw ay nagpaangkin sa Kanya, pinahalagahan mo ang paghahanap niya sa iyo, pumanatag na kayo sa buhay ninyo. Wala nang mga negatibong bagay na mangyayari sa inyo. Sapagkat alam natin na sa bawat nagaganap sa buhay natin, Diyos ang kasama natin, Diyos ang kapiling natin. Subalit, kung meron pa kayong pag-aalinlangan sa inyong buhay, umasa po kayo na yung mga pagsubok sa buhay natin, patuloy at patuloy na mauulit hanggang hindi tayo ganap na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya wag niyo pong tanungin, God, bakit paulit-ulit na lang ang pagsubok ko? Kasi hindi mo pa napagtatagumpayan eh. Pag napagtagumpayan mo na yan at ibinigay mo sa Diyos ang ganap na pagtitiwala at paniniwala, hindi ka na magkakaroon ng anumang alalahanin sa buhay. Gusto nyo ba yung makamit yung ganon? Sino po ang may gusto na sana'y wala nang alalahanin sa buhay? Na sana'y payapa na sa buhay? Sumagot nga po ng amen ang may gustong maging ganon ng buhay? Okay po. Ang tangi nating gagawin para makamit natin yan, magtiwala tayo ng 100% sa Panginoon. Sabi ko nga po, ayaw ni God ng 99.9% na pagtitiwala. Ang gusto niya, 100% magtiwala tayo sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Kaya kapatid, meron akong kapatid dito, hindi ko siya nakilala bagong dating. Kasi dati ko siyang kasamang guro. Sabi ko bakit siya ba yun? Bakit naiba yung itsura niya? Noon, machong-macho yung dating niya, na bago, meron daw siyang karamdaman. Kapatid, umasa ka sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Ito ang isang aral na narinig ko sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Kung ang bundok, kaya kong tibagin, ang dagat, kaya kong hatiin, ano pa ang karamdaman mo na hindi ko kayang pagalingin? Mahal na mahal kita, kaya ang karamdaman mo, magtiwala ka sa akin, kagalingan, makakamit mo. Napakasarap pahanap sa Panginoon. Anong malay mo? Baka iyan lang ang kaparaanan ng Panginoon ng paghahanap sa iyo. At nang matagpuan ka niya, karamdaman mo, bibigyan ng kagalingan. Magandang umaga po at maraming salamat. Napakaganda at iba yung aral ang ating napulot sa kapatid na Mami Betchico kung paano wag tayong maging negatibo sa pag-iisip ng advance sa mga maling isipin upang di tayo ma-stress at 100% pagtitiwala sa Panginoon at yung inanin niya sa paghahanap sa Kanya ng ating Diyos na kapagbibigay galaksya at lakas sa mga nanghihina at may karamdaman. Ngayon naman po, muli ay palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating Mother of the House. Salamat po, Ama, muli sa pagkakataong ito'y binahagi mo upang maghayag ng kagandahang loob at kabutihan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Kunching na sa amin ay ginamit mo upang kami lingapin mo at masumpungan mong ganap at paglingkuran ka sa dakong ito. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Bago po ako magbahagi, nais ko lang pong bigyan ng susog yung tinura ni kapatid na Glo, ni ating guro, na sabi ko nga, napakalakas ng aking pantinig kahit andun ako sa 3rd floor. Sa katotohanan po, kahapon ko pa gustong mag sa Facebook niya, na yung maganda po niyang pahayag tungkol sa pagkukumpara. Sa katotohanan lang, ang idinatal po sa akin ng Ama, yung pagkukumpara ay ugali ng taong-tao. Amen? At iyon ay isang pagsubok sa mga nakikinig at tumutungo sa dakong ito. Amen? Simple lang po, kapag ang tagapakinig ay isang mabuting espiritu ang tinanggap, at ang nagbabahagi ay mula sa mabuting espiritu, wala kayong pagkukumparahan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa dakong ito, kagaya ng bahagi ng ating guro, may kanya-kanyang kaukulang karanasan ng bawat isa upang ihayag ang kabutihan ng Diyos. At
may kanya-kanyang estilo kung paano ipapahayag ito, subalit isang espiritu ang pagmumulan kung ito'y mabuti. Amen? At sa dakong ito, walang ibang mangangaral, kundi si Apo Kunching lamang. Buhay po ba ang Diyos? Sa amin po, bilang tagapagbahagi, sinishare po namin yung karanasan namin sa inyo, kagaya ng mga tumindig, at ibinibigay namin yung tip, paano ito naganap sa amin. Subalit hindi po namin kayo pinangangaralan na ito yung gawin nyo. Kundi tip upang kung mimitiin nyo po na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katahating mahal na Apo Kunching ay kamtin nyo, magiging pattern upang kaagad nyo ay makamtan ang kalooban ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa dakong ito, sabi ko nga, kagaya ng nakatala, nang ako ay hinanap ng Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ayoko na magpaampun sa iba. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat may pinakita ang Ama at pinadama sa puso ko na kailangan siya yung tunay kong magulang. Amen? Sapagkat, syempre po, ang isang anak na nakatagpo ng isang totoong magulang na magmamahal, hindi na magbimiting magpaampun sa iba. Amen? Simple lang. Amen po ba yun? Naway wag niyo po itong pagkasalahan, sapagkat ito po ay aking pananalig, ito po ay aking pananampalataya. Kaya simula nang ako'y nilingap ng Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching sa dakong ito, naalala, binalik po sa aking balintataw habang nagbabahagi ang aking mga kapatid. Nang una ko po siyang nakaniig sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa kanyang katauhan, ako po ay nag-slain nang ako po ay nilapatan po ng kanyang kamay. At alam ko po, saksi po yung mga naunang alagad ng mga panahon na yon na wala akong kabatiran ng ating Panginoon ay itinakda na makilala ko siyang lubos. At yun ay nakilala ko sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Nang ako po ay nag-slain, na nakikita ko po yung liwanag, napakaliwanag sa kanyang katauhan, si Tita Irma nang nabubuhay pa, pinagdaop po ang aming dalawang palad. Nakatumba po ang ating mahal na Apo Kunching, ako rin po ay nakatumba. At pinaglapat po ang aming palad ng Tita Irma nung time na yon. Na ngayon ay lalong higit na aking pinahahalagahan yung senaryo na yon, ng mga panahon na yon, na parang naging tatak sa puso ko na ang nakaniig ko ay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, mga kapatid, kung ang pakay lang po ng pagparito ng bawat isa ay pagkumparehin ang mga nagbabahagi, hindi nyo po makikita ang katotohanan. Amen? Kailangan pong magtiwala kayo para maramdaman nyo po yung katotohanan. At yun ay masusuri ng puso at isip nyo na ang pinagmulan ay isang mabuting espiritu. At kaya ko po sinambit yun at sinusugan yung tinura ni kapatid na guro, sapagkat ang layunin ng ating Panginoon, sino mang gumamit ng kanyang pangalan, kung ito'y makababuti, ito'y mula sa Kanya. Amen? At kung ito'y makasasama, alam na po natin kung kanino nagmula. Kaya, it's a matter of choice. Kaya, sa dakong ito, muli sasambitin ko po sa inyo, walang ibang mga ngaral, kundi si Apo Kunching. Sa pamamagitan ng kapangyarihan Banal na Espiritu, na ibinahagi po sa Kanya, ang karapatan na yon, upang tayong lahat ay matamnan, mahasikan ng kanyang salita at magtiwalang lubusan. Mga kapatid, bakit ko po pinauna yon? Yan po ang Diyos na lumingap at naghanap sa akin sa dakong ito. Nang aking masumpungan, hindi ko maaaring ibaliwala na sabi nga ni God, sabi ni kapatid na Marie, sabi ni Mami Beth at yung mga nagbahagi, anak, ito na yung takda na kailangan paglingkuran mo rin ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung aking pong masusuri, dumaan man po ako sa sabihin natin na napakatinding pagdalisay, pagsubok bilang pagkatao, subalit ko iko-compare ko po, mas maraming sarap sa loob ng magsasyam na taon bilang isang alagad, mas maraming sarap na maitatakip ko doon sa mga pangit na nangyari sa buhay ko. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang Diyos, sapagkat kapag tinanggap mo siya ng buong buo, na ikaw inilingap niya, wala ka nang mababakas. Manaka-naka, may ibabalik siya sa'yo, subalit hindi ipanghihina ng katawan mo, kundi ipagpapalakas na yung pagkatao at ng espiritu na sa katawan mo, sapagkat batid mo na ang Diyos ang nangalaga sa'yo simula pa sa simula
nung ikaw ay hindi mo pa siya kilala at hanggang ngayon kilala mo na siya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ay sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na pinupuri ko ang Ama sa tuwin na hindi ko ipagkakaila kailanman na ako'y nagmula sa dakong ito. Amen? Hindi ko ipagkakaila at pinagmamalaki ko pa na kaikaiba ang respeto na mararamdaman mo na ikaw ay naglingkod bilang taong-tao at respeto na ikaw ay naglingkod sa Diyos. Amen? Sapagkat sa unang buhay po, sabi ko nga, nakita ng Panginoon na kailangan na niya akong putulin sa mundo ng tao sapagkat masisilaw po ako. Hindi lingid po sa inyong kaalaman na ang aming naging karunungan na bahagi ng ating Panginoon din sa bilang pagkatao ay hanggang ngayon ay hindi niya pinatid. Subalit ito'y may angkop ng kaukulan kung paano gagamitin sapagkat ang tunay na master ay nagpakilala na. At sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching ay nasumpungan ko yon. At sa unang buhay, yun siguro ang naging daan na sabi nga ng ating Panginoon, anak, masisilaw ka sa mundo ng tao, sa mga nakakamtan mo. Kaya kukunin na kita at paglingkuran mo ako sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat sa Ama sapagkat kung paano kong claim na ako ay inapuhap ng Diyos at nakita niya, hinanap niya, gusto kong gamitin yung kaukulang mabuti para magkaroon din ng pakinabang sa akin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat mahirap yung sasabihin mo lang na lingkod ako, claim mo lang na lingkod ka. Subalit, hindi mo alam kung paano mo ginamit. Amen? Kaya sa dakong ito, pinupuri ko ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa katawan nating mahal na Apo Kunching, natuwiran po at hindi ko po ikinahihiya. Pinangangalandakan ko po na ako'y galing sa dakong ito at sa puso ko'y nanahan, sa isip ko, lahat ng anggulo kung paano siyang ginagamit ng ating Panginoon kapag siya ang tunay na tinanggap mo sa puso mo. Dahil ang Diyos ay mabuti, wala kang makikitang pagkakamali. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, kayong lahat ay gayon din. Sapagkat kung ang magiging paglingap sa inyo ng Diyos ay gagawin niyo po na 50% naniniwala kayo, 50% lilipat kayo, hindi niyo masususumpungan ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya kung gusto niyo po na makamtan niyo po kagaya ng aming nakakamtan, kung paano po kami binihag ng Diyos sa katawan nating mahal na Apo Kunching, at hanggang sa mga oras na ito ay aming tinatamasa, mag-stick to one lang po kayo. Sapagkat mahirap po mamangka sa dalawang ilog. At kung halimbawa naman po na si God ay tuwirang tinanggap mo na nagbigay sa iyo ng katotohanan at kabutihan, ano ang dahilan para lisanin mo siya? Amen? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang sa oras na ito ay ipinamamanhik ko po sa inyo sa dakong ito. Sabi ko nga, nilingap ako ng totoong ama, nilingap ako ng totoong kapatid, nilingap ako ng totoong magulang. At yun ay sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na ginamit ng ating Panginoon, kaya wala akong dahilan para lumisan, wala rin akong dahilan para maglayas, at wala rin akong dahilan para magpaampon. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Purihin ang Ama. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. At mga minamahal ko mga kapatid, ang maiiwanan ko lamang po sa inyong kataga. Ngayon po, sa pagluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, buksan po natin ang ating mga diwa sapagkat isa po ito sa kaparaanan ng paghahanap sa atin ng Panginoon. Magsitindig na po tayo at sama-sama po nating awitin ang panalangin